expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay natutuwa, nagagalak, babalik sa sama-sama sa ating pagdiriwang dito sa banal na misa. Tayo ay nasa panglimang linggo na sa pangkaraniwang panahon. Hindi natin maaalis sa ating buhay na tayo'y mapapagod. Minsan tayo'y nangangawit at madalas tayo'y nabibigo. Pero kapatid, kapag nararanasan mo mga pangit na sitwasyon o karanasan na ito, huwag kang malulungkot. Huwag kang mag-aalala. Dahil ang mabuting balita, doon sa panahon na walang-wala ka, diyan magpapakita at darating ang ating Panginoon para basbasan ka. Maririnig natin sa ating ebanghelyo, sa mabuting balita, ang kwento tungkol sa mga unang alagad o disipulo ng ating Panginoon, sila San Pedro, sila San Andres. Buong gabi silang nangisda, wala silang nakuha. Bigo sila, failure sila, butata. Pero kung kailan walang-wala sila, doon lumapit ang ating Panginoon at doon sila binasbasan ng napakaraming huli, napakaraming mga isda ang nakuha ng kanilang mga lambat. Kaya kapatid, pag walang-wala ka na, tumingala ka lang. Kapag sawa ka na, manalangin ka lang. Kapag ayaw mo na, magtiwala ka pa. Dahil sa iyong kawalan, diyan ka pupunuin muli ng umaapaw na pagpapala at grasya ng Diyos. Maniwala ka. Tinatawag ka ng Diyos. At higit pa diyan, ang iyong makikita at makakamtan. Kaya, dito sa banal na misang ito, tayo muling magpatulong sa Diyos at aminin muna natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkakamali para makita tayo muling karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon,
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ay nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamamatay si Haring Osias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoong ang makapangyarihang Hari. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susunugin? Sumagot ako, narito po ako,
ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong awit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahil lang sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahil sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y pagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang awitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito pohon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y lalaganap. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. At napakaraming tao ang lumalapit sa kanya, ibig makinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi kay Simeon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simeon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira na ang kanilang lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Naggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ngayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga bisita na nandirito na kasama natin kasalo physically sa ating banal na misa. God is good, grabe. All the time, syempre. Nakalimutan nyo na po yata. God is good, grabe. All the time, syempre. Palakpakan po natin ang Panginoon. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang gustong mabless ni Lord? Pakitaas po ang kamay. Of course, lahat po tayo. Hindi po ba? Sino po sa inyo ang gustong makatanggap ng maraming grasya? Taas ang 2 kamay. Of course. Kung pwede nga, pati 2 paa itataas. Hindi po ba? Sino po sa inyo ang gustong maging masaya? Taas ang kamay. Of course. Lahat po tayo. Ano po ba ang sikreto para tayo ay pagpalain, bendisyonan, at makatanggap ng umaapaw na grasya galing sa Diyos? I want you to remember these 3 things, my dear friends, to help you to be blessed by God. 3 paraan para mas
pagpalain ka. Meron na po tayong pagpapala Pero hindi po ba parang kulang pa rin? Gusto natin ng mas marami pa. Amen? The first one, remember this. Don't pretend, be yourself. Ulitin ko po. Don't pretend, be yourself. Remember, God does not bless us for who we pretend to be. But God blesses us for who we are. Ang ganda po, no? Marami pong mga tao kasi ang nagpapanggap. Di po ba? Araw-araw, nagsusuot tayo ng maskara. Maraming mga tao, nagbabalat kayo. O sa madaling sabi, marami dyan, plastic. Amen? Tandaan niyo po, ang mga plastic, o sa termino ng ating Panginoon, hipokrito, nagpapanggap artista, ay hindi pagpapalain ng Panginoon. Pero kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, dapat maging totoo ka sa Kanya at sa ibang tao. Aminin mo, kapatid, kung ano yung nangyayari sa iyong buhay. Tingnan niyo po, si San Pedro. Hindi siya nagpanggap sa harap ng ating Panginoon. Sinabi naman niya ang totoong nangyari. Sabi niya, Panginoon, buong gabi na kami na nangingisda, wala pa rin kaming nakuha. Honest siya. Totoo siya sa ating Panginoon. At dahil hindi siya nagsinungaling, dahil hindi siya naging peke, tingnan niyo po, binasbasan siya ng napakaraming huling isda. Hindi ko po alam kung gumagamit po kayo ng Waze o ng Google Maps. Kung gusto mong makarating sa isang lugar, gagamitin mo yung app na tinatawag nila. Isa po sa unang-unang itatanong sa iyo, nasaan ka ba? Can I use your location? Hahanapin ka muna doon sa mapa bago kanya ituturo kung saan mo gustong pumunta. Isipin niyo po yun. Mga kapatid, parang ganyan din pagdating sa ating relasyon sa Diyos. Meron ka mang gustong puntahan? Ang Diyos gusto kanyang dalhin sa isang tadhana, sa isang blessing. Pero kailangan maging tapat ka, maging honest ka. Huwag ka magsisinungaling sa Kanya. Nasaan ka ba ngayon sa iyong buhay? I think that is a very important question that we should answer. Where are you now in your life? Huwag mong ikukubli, huwag mong itatago yun sa Diyos. Maraming mga tao ang nabibigo. Hindi dahil meron silang maling ginawa. Kasi hindi nila matanggap kung nasaan sila o kung sino sila. Halimbawa na lang po, paano ka papayamanin ng Panginoon kung naman nag-feeling mayaman ka? Amen? Kung nakikipagsabayan ka dun sa mga may kaya, maghihirap ka talaga. Order ka pa ng order sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Wala ka naman talagang pera. Punong-puno ka na ng utang. Paano ka magkakapera kung mas marami pa ang lumalabas kaysa sa pumapasok sa iyo? Sino yung mga naghihirap? Sila yung mga hindi nila matanggap na talagang mahirap sila. Hindi po ba? Kaya naghihirap ka dahil nagpapanggap kang mayaman. Hindi po ba? Kung gusto mo talagang yumaman, dapat ilugar mo ang iyong sarili. Live within your means. Kung wala ka talagang pera, aminin mo. Huwag kang mag-feeling artista. Amen? Kasi kapag humble ka, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Paano gagawin ng Diyos na masaya yung inyong relasyon na mag-asawa? Nagpapanggap ka na binata o dalaga. Habang hindi mo matanggap ang iyong asawa, kung sino siya, anong ginawa niya, anong ugali niya, talagang maghihirap kayo. Hindi gaganda ang inyong pagsasama. Paano ka rin papagalingin ng Diyos? Hindi mo matanggap yung iyong sakit. Ang dami pong ganyan, hindi po ba? Nahihiya sila na sabihin sa kanilang pamilya yung sakit na kanilang nararamdaman. Kapag tinatanong sila, anong nararamdaman mo? Anong masakit? Anong sagot
dahil iniintindi ang kanilang pamilya. Ay, wala. Bayaan nyo na lang ako. Tulog lang to. Magpapahinga lang ako. Pero sa totoo, namimilipit na sa sakit. Hindi po ba? Dahil tinatago, nagpapanggap na okay lang, kapag chinek na ng doktor, grabe na pala. Sa totoo lang, kung gusto mong gumaling, kailangan mong sabihin kung ano ang totoong nararamdaman mo. Kung hindi mo aaminin ang iyong sakit, wala kang kagalingan na matatanggap. Amen? Minsan po, mayroong mga nagtatanong sa akin, sinasabi, Father, hindi ka ba nauubusan ng sinasabi mo sa homily? Matandami niyo pong alam sabihin. Saan niyo po kinukuha? Ito po ha, share ko po sa inyo. To be honest with you, opo, nauubusan din ako. Opo, napapagod din ako. Pero alam niyo po, kapag hindi ko na alam yung sasabihin ko, ito po ha, gabi-gabi ko pong ginagawa ito. Pumupunta po ako dito sa loob ng simbahan. Pag wala na pong tao, ako lang po mag-isa. Nakatitig po ako dyan sa krus. Nananalangin ako, kinakausap ko ang Panginoon. Sinasabi ko, Lord, ubus na ako. Lord, wala na akong alam sabihin. Lord, nalilito ako, hindi ko alam kung anong ihohomili ko sa mga tao. Tatahimik lang po ako, makikinig ako, at ilang saglit, alam niyo po, meron nang ipapaisip ang Panginoon sa akin. Nagiging totoo po ako sa Diyos. Kaya naman, binibigyan niya ako, pinupuno niya ako sa kanyang karunungan. So I want you to remember that. That is the first secret to be blessed. God will bless you for who you are, not for the person you pretend to be. But secondly, remember, follow the Lord's way, not your way. Ulitin ko po, follow the Lord's way, not your way. May kasabihan po that stupidity is doing the same thing over and over again, expecting different results. Yan po yung kamangmangan eh. Ulit-ulit mong ginagawa, iniisip mo na merong ibang bunga at mas magandang resulta. Pero kapatid, kung hindi naman talaga umuobra yung iyong ginagawa, palitan mo yung paraan mo. Amen? Bago mo sundan ang iyong isip at puso, kailangan una nating sundan ang Espiritu ng Diyos. Bago mo sundan kung anong nararamdaman ng iyong kalooban, sundan mo muna ang kalooban ng Diyos because you will never go wrong in following God's will. Tignan niyo po, balikan niyo ang ating kwento, si San Pedro, sinundan yung pamamaraan ng Panginoon. Jesus said to Saint Peter, put down your nets, put it in deeper waters. Kaya naman hindi pala sila nakakahuli dahil napakababaw lang ng kanilang mga lambat. Nung sumunod sila dun sa paraan ng ating Panginoon, dun lang sila nakahuli. Hindi kakaunti, kung hindi sobrang dami. Magandang itanong po yan. Ano ba ang mga paulit-ulit kong ginagawa na wala naman talagang magandang bunga o resulta sa aking buhay? Kung hindi na po effective yung pagsisigaw mo sa mga anak mo, hindi naman tumitino, lalo pang tumitigas ang kanilang mga ulo, tigilan mo na. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Nag-uubos ka lang ng boses. Hindi po ba? Kung wala naman talagang epekto, yung pagtatampo-tampo mo, yung bang hindi mo na lang biglang kikibuan yung iyong asawa. Kung naman lalo lang siyang nagagalit at naiinis sa iyo, bakit hindi mo palitan yung iyong pamamaraan? Sinubukan mo na bang maging sweet, maging mabait? Palitan mo yung teknik mo, hindi na epektibo. Kapatid, kung dasal ka na ng dasal sa Diyos at hindi naman sinasagot ng Diyos yung iyong panalangin, hindi mo nakukuha ang iyong hiling, papalitan mo ba ang dasal mo? Hindi. Ang dapat palitan mo at baguhin mo ay ang iyong pamumuhay. Amen? If God does not bless you, don't change your prayer, but change your attitude, but change your lifestyle. Dahil
ang nagiging hadlang para hindi mo makuha ang grasya ng Diyos ay ang iyong pagkakasala. Amen? Remember that sinfulness is doing the same old bad thing over and over again. Ang tanong, kapatid, ano ba yung kailangan mong baguhin sa iyong pag-ugali, sa iyong ginagawa, sa iyong pagkatao para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos? Magandang itanong din po, ano ba ang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo? What does God want you to do now in your life? Follow the Lord's way, not your way, and you will be blessed. Amen? Third and last, kahuli-hulihan, believe that God believes in you. Believe that God believes in you. Ang mga pinipili po ng Diyos, hindi naman yung mga magagaling, matatalino, mayayaman. Ang pinipili ng Diyos, pinapagaling niya at pinagyayaman niya. Ito po ang mabuting balita, mga kapatid, na lahat tayo, lalong-lalo na ikaw, pinili ka ng Diyos. Say that to yourself, I am blessed because I am chosen. Ako'y pinagpala dahil ako ay pinili ng Diyos. You have been called, you have been chosen by God. And those who have been called and chosen by God are always blessed by Him. Kaya huwag kang matatakot dahil pinili ka ng Diyos, pinupuno ka niya ng kanyang tulong, ng kanyang awa, ng kanyang grasya. Kapatid, huwag mo sasabihin na may sakit ka, nakaratay ka ngayon sa iyong kama, pinipili ka pa rin ng Panginoon. Meron ka pa rin special na misyon. Amen? Huwag mo sasabihin na wala kang pera. Pinili ka pa rin ng Diyos kahit na marami kang utang. Huwag mo sasabihin na depressed ka dahil kahit na mga nalulungkot o mga makasalanan, pinili ng Diyos. Tignan nyo nga po, balikan nyo ang ating ebanghelyo. Si San Pedro, inamin niya sa Panginoon, Panginoon, lumayo ka sa akin. Hindi ako karapat dapat sa iyo. Makasalanan akong tao. Pero kung sino pa yung may kasalanan, siya pang pinili ng Panginoon. Kahit na mga makasalanan, ay kaya pa rin punuin ng grasya ng Diyos. Remember that God chooses not the qualified, but God qualifies those whom He chooses. Balikan niyo man po ang Biblia, ang pinili ng Diyos para harapin ang higanting si Goliath ay isang maliit na bata, si David. Ang pinili ng Diyos para harapin ang hari ng Ehipto ay si Moises. Ang pinili para harapin 450 mga propeta ng Diyos-Diyosa na si Baal ay si Elijah. Ang pinili ng Ama para buhatin ang krus, para iligtas ang sangkatauhan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kung titignan niyo po ang buhay ng mga taong ito, meron sila mga pagkukulang. Si Moises, meron po siyang pagdududa sa kanyang sarili. Si Haring David, napakabata niya, pero nilabanan niya. Yung mas matanda sa kanya, mas malaki sa kanya. Itong pong si Elijah, di ba, na-depress siya. Gusto na nga niyang mamatay eh. Ang ating Panginoon, bago niya binuhat ang krus, pinagpawisan muna siya ng dugo. Kapatid, huwag mong titignan ang iyong pagkukulang. Pero tignan mo ang Diyos na nagpupuno sa iyong pagkukulang. Huwag kang mag-aalala, huwag kang matatakot. Kahit na ang hinaharapan mo ngayon, napakabigat, napakahirap, dahil hindi ka naman hahayaan ng Diyos na humarap sa mga pagsubok nang wala kang pagpapala. Sa likod palagi ng pagsubok, kung ikaw ay kakapit sa Diyos, may naghihintay na gantimpala. Amen? Napakaganda po nung sabi ni Father Feloni, hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa po siyang Argentinian priest na tumira po dito sa Pilipinas. Siya po ay parte ng Diocese of Navaliches. Maaaring nakikita niyo po siya sa social media. At sa kasawiang palad po, siya'y pumanaw. 52 years old because of cancer. Napakasipag pong tao at may malasakit po siya sa ating mga Pilipino. Dahil ang kanya pong pinaka-mission ay tumutulong sa mga mahihirap at sa mga drug addict. Pero nakakalungkot kung sino pa ang tapat, sino pa masipag,
siya pa ang kinuha ng Diyos. Pero kahit na agad po siyang kinuha ng Panginoon, meron pong iniwan na legacy o alaala si Father Peloni. Napakarami po niyang na-inspire na tao. At hindi ko po makalimutan itong sinabi ni Father Peloni na gusto ko pong iwan din po sa inyo. Sabi niya, if you're in an impossible mission, you are actually in a miracle situation. Ganda po, no? If you are in an impossible mission, you are actually in a miracle situation. Kaya, wag mong iisipin na kung saan ka dinala ng Panginoon, mahirap man yan, wag mong iisipin na ikaw pinaparusahan niya. Kaya, dinala ka sa isang mahirap na sitwasyon kasi gustong magpakita ng isang milagro at ng isang himala ang Panginoon. Mahirap po ang pinapagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin. Meron tayong mga iba't ibang mga dinadala na krus o pagsubok sa ating buhay. Pero kapatid, maniwala ka na ang Diyos, pinili ka niya para daanan mo lang yung problemang yan. Kasi naniniwala siya sa iyo, nakakayanin mo. Amen? At kung di mo man kaya yan, maniwala ka sa Kanya, siyang may kaya para bigyan ka niya ng lakas na malampasan mo yung pagsubok na yan. So my dear friends, please remember and hold on to these 3 wise teaching words for you. Help so that you can be more blessed today and every day. Number 1, don't pretend, be yourself. 2, follow the Lord's way, not your way. And 3, believe that God believes in you. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa harap ng mabigat at palagi ang pangangailangan sa ating mga pari, sa ating pamayanan. Magpakumbaba tayong idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoong bukal ng lahat ng pagpapala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika na bangka ni Pedro, naway patuloy na mangaral si Jesus sa mga bansa, gaya ng siya'y nabubuhay pa rito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papang sumunod kay Simon Pedrong mangingisda na taga Galilea, naway magbunga ang kanyang misyong apostolika sa pamamatnubay ni Jesus, ang dakilang mamamalakaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pari at mga kasama nila sa kanilang misyon, naway maging masunurin sila sa turo ni Jesus at maging tapat sila sa kapakanan ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, patuloy mo kaming pagkalooban na maraming banal na katulong ni Jesus sa pagpapastol
upang malugod at tapat ka naming paglingkuran. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming naririto ay iyong ginawa upang magpalakas sa aming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang dalupig, kaya't siya ay ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos at ipagdasal ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inumin, pagkakaisa ang binigay, kami loobing makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember these three teachings, these three words, these three lessons so that you can be more blessed. 1, do not pretend, but just be yourself. Be honest to God. 2, follow the Lord's way, not your way. Wala mo na matigas ang ulo. Huwag mong ipipilit yung paraan mo. Mas maganda ang pamamaraan at ang kalooban, kagustuhan ng Diyos. And 3, always believe that God believes in you. Kaya ikaw ay dinala sa isang mahirap na sitwasyon dahil yan ay isang sitwasyon din ng pagpapala at milagro para sa iyo. Kapatid, habang pinagdarasal po natin ang ating mga intensyon, ang ating mga kahilingan, ito po ang aking simpleng assignment sa inyong lahat. Pagdasal naman po natin ang mga pari na nagiging instrumento ng pagpapala ng ibang tao. Mahirap po ang buhay pari. Marami po kaming trabaho, pero masaya naman po. Pero dahil siguro sa aming pagtatrabaho at paglilingkod, minsan ang aming mga pangangatawan naman ang bumibigay. Marami pong mga pari ngayon ang may sakit. At sabi ko nga po, nakaraan lang pong February 2 ay pumanaw itong si Father Luciano Feloni. Kung kilala niyo po siya, makikita niyo po siya sa social media. Utang na loob ko din po ang aking pagsa-social media kay Father Feloni dahil palagi niya sinasabi nung buhay siya, let us all become cyber missionaries. Ang pagmimisyon po ngayon ay hindi na lang kamukha ng dati, kailangan pumunta ng ibang bansa. Pwede kang maging misyonaryo ng Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng social media. So, my simple request to all of you, my dear friends, as you ask the Lord to be blessed, please pray for us priests that we would continue to be blessed. And by this blessing, we can be strengthened so that we can continue our mission
to serve you with joy and with hope. So pagdasal niyo po kami habang pinagdarasal namin kayo, kami po mga pare, kayong aming mga parokyanos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaya'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.